Kuya Agustin Love Stories presents My Boss Spoiled Son Took My Virginity. Written by Eshang. Nay, inom na po kayo muna ng gamot. Magalang at malambing na sabi ni Diana sa kanyang ina. Inilapag niya sa mini table sa side ng kama ang dala niyang gamot at maging ang baso na may lamang tubig. Inalalayan ni Diana ang kanyang ina na umupo. Sumandal naman ito agad sa headboard ng kama at pagkatapos ay inabot naman ni Diana ang gamot at tubig sa ina na agad naman ininom ang gamot at tubig. Pagkatapos ay ibinigay ito sa kanya. Maraming salamat anak. Pasensya ka na kung malaking abala ang nanay. Nangihinang sabi ng ina. Huminga si Diana at umupo siya sa edge ng kama sa bandang gilid nito. Nay, hindi ka po abala sa akin. Responsibility ko po bilang anak niyo kaya nararapat lamang na alagaan ko po kayo. Sabi naman ni Diana. Ngumiti ng maliit ang kanyang ina. Pasensya na talaga anak ha. Kung hindi dahil sa akin ay kailangan mong tumigil sa pag-aaral. Kung kailangan mong magsakripisyo para sa akin. Para sa amin ng mga kapatid mo. Hindi ko inaasahan ito anak. Sabi pa nito. Umiling si Diana. Nay, ginusto ko po to. At wala po kayong kasalanan. Ako po ang nagkusa. Hindi niyo po kailangan sabihin ang bagay na yan, Nay. Marahang anya. Anak, nagkukonsensya at nagsisisi lamang ako. Dahil kung hindi siguro ako nagkasakit, hindi ka sana magsasakripisyo. Hindi mo sana isasakripisyo ang mga pangarap at mga gusto mo sa buhay na gawin. Imbis na tulungan kita ay naging pabigat pa ako. Dumagdag pa ako sa mga intindihin mo anak. Kaya sana mapatawad mo ko. Marahang sabi ng ina na bakas ang lungkot sa muka. Maliit namang napangiti si Diana. Nay, ako po, wala po akong kahit na anong pagsisisi sa lahat ng mga desisyon na aking ginawa. Dahil alam kong tama po yun. Ayos na po sa akin at masaya na po ko kung lahat po tayo ay ligtas, maayos at nakakakain sa araw-araw. At saka, masaya po ko kapag nakapagtapos sa mga kapatid ko, Nay. Siguro sila na lang po ang pag-asa natin. Makapagtapos lang po sila, masaya na po ako. Kasi kahit papaano ay maiibsan at mababawi lahat ng pagod at sakripisyo ko. Worth it lahat ng mga ginawa ko para sa inyo. Kaya sana lang ay huwag na muna silang magkaroon ng kasintahan. Marahang paliwanag ni Diana. Napangiti naman ang kanyang ina. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng anak na kagaya mo. Na binayayaan niya ako ng isang anghel. Mahal na mahal kita anak. At hangad ko na balang araw, magtagumpay ka at makamit mo ang lahat ng mga gusto mo. Higit sa lahat ay magkatagpo ka ng lalaking mamahalin ka ng higit sa pagmamahal mo sa sarili mo at sa sarili niya. Lalaking hindi ka iiwanan. Lalaking nandyan sa tabi mo habang buhay. Sabi ng ina. Ngumuso si Diana. Nay, wala pa po sa plano ko magkaroon ng kasintahan. At saka, marami pa po akong kailangang malaman. May mga bagay pa na masyado pa po akong inosente. Sabi ni Diana. Anak, hindi naman ako tutol kung makikipagrelasyon ka. Dahil nasa wastong edad ka naman na. Masaya ako kung magkakaroon ka ng kasintahan. At makakampante ako. Lalo na kapag nakilala ko ang lalaking yun. Makakampante ako dahil bago ko lisanin ang mundo, alam kong nasa mabuti kang mga kamay na may mag-aalaga sa'yo. Hindi ka pababayaan. Sabi ng ina. Nagkagat-labi si Diana. Nangingilid ang gilid ng kanyang mga mata at parang iiyak siya dahil sa sinabi nito. Nay, huwag na nga po muna kayong magsalita ng ganyan. Marami po tayong gagawin. Magta-travel pa po tayo eh. Marami pa tayong mga lugar na pupuntahan kaya kapit ka lang, Nay. Alam kong gagaling ka din po. Kapag nakahanap po tayo ng donor nyo, magiging maayos din po ang lahat. Tiwala lang po, Nay ha. Sabi ni Diana at unti-unti nang tumulo ang kanyang mga luha. Anak,
Pasensya na ha. Hindi lang talaga maiwasan ni nanay na mag-isip ng ganun. Lalo na at alam ko na kung saan ako dadalhin. Pero lumalaban pa din ako, anak. Dahil hindi ka sumusuko. Sabi ng ina na itinaas ang kamay para haplusin ang pisngi ni Diana. Hanggat lumalaban ka, anak, para sa amin, lalaban din ako para sa inyo. Pangakong gagawin pa natin ang mga pangarap natin. Dagdag nito. Napangiti si Diana. Tama na nga na yung drama. Anya at pinunasa ng kanyang mga luha. Kamusta na nga pala, anak, ang pag-uusap ninyo ni Bebang? Ano na nangyari sa inaalok niyang trabaho sa'yo? Pag-iiba ng ina sa kanilang usapan. Huminga muna si Diana. Ay, yun pala, Nay. Sasabihin ko pala yun sa inyo. Nagkausap po kaming dalawa at bukas po ang alis namin. Panimula ni Diana. Ayoko pong umalis, Nay. Ayoko pong iwan kayo dito. Hindi din po ako sanay dun sa Maynila. Wala akong alam sa kahit na ano ron. At syudad yun. Wala akong kakilala. Hindi ko alam kung paano ako makikisalamuha. Hindi kagaya dito na karamihan ay kaklose ko na. Nag-aalalang anya pa. Masasanay ka din, anak. At suportado mo ko. Gusto man kitang pigilan dahil ayaw ko ding mawalay ka sa amin ng mga kapatid mo, na gusto kang dito ka na lang din. Pero maiintindihan ko ang nais mo. Dahil talagang malaki ang sweldo sa Maynila kahit nakasambahay ka lang kesa dito. Sabi ng kanyang ina. Nay, ayoko man din pong mawalay sa inyo pero kailangan ko po talaga eh. Basta, palagi niyo pong tatandaan na mahal ko po kayo at hindi ko po kayo pababayaan. Sabi ni Diana at napangiti ang kanyang ina. Hinaplos na naman ang kanyang pisngi. Basta, anak, ang bilin ko palagi palagi kang mag-iingat. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga nakakasama at nakakasalamuha mo. Kilatisin mo muna silang mabuti at huwag kang magpapadala sa mga salita at sa mga kabaitan nila dahil maraming mapagpanggap at tuso sa Maynila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Marahang sabi ng kanyang ina. Huwag ka pong mag-alala, ma, dahil palagi pong nasa utak ko ang mga biling ninyo. Ani Diana. At saka, anak, kung sakaling magtatagpo ang landas ng ama mo, ay napatigil ang kanyang ina. Maging si Diana ay natigilan dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin ng kanyang ina. Nay, kung magtatagpo man ang landas naming dalawa, nanaisin ko na lang pong lumihis kesa ang makita siya, lalo na ang makausap siya. Pagputol ni Diana, napatingin sa kung saan ang kanyang ina at ang mukha ay animoy manlalim ang iniisip. Anak, kailanman ay hindi ako nagsabi sa iyo na magtanim ka ng galit sa iyong ama. Kahit nagaano pa kalaki ang kasalanan niya sa atin, hindi ako magsasabi na kamuhian mo siya. Sabi nito. Hindi nakaimik si Diana na napaiwas ng tingin. Pinalaki siya ng kanyang ina na araw-araw sinasabi sa kanya na wag siyang magtatanim ng galit sa kanyang ama. Pero iba ang nagiging tugon ni Diana. Iba ang nais niya. Hindi niya kayang magalit sa ama na iwanan ng kanyang ina. Ginawang kabit ng kanyang ama ang kanyang ina na walang kamalay-malay. At alam na may asawa at mga anak na pala ito. Ayon sa kanyang ina ay 3 taon na magkasintahan ang kanilang mga magulang. At sa 3 taon nitong pagsasama ng sobrang saya, ay hindi alam ng kanyang ina na niloloko lang pala siya ng kanyang ama. Sabi pa ng kanyang ina sa kanya ay hindi naman ito nahalata ng ina dahil wala sa kilos. Nalaman na lang ng ina nang pumunta ang asawa ng kanyang ama sa kanilang tinitirahan at saktong ipinagbubuntis pa siya noon ng kanyang ina. At doon ay binasura na din ng kanyang ama ang ina. Hindi na daw bumalik ang ama pagkatapos masundan ng asawa ng araw na yun. Mag-isa ang kanyang ina na nanganak at tinaguyod siya. Sa kwento pa ng kanyang ina sa kanya ay hindi nito inaasahan na may lalaking tatanggap at magmamahal pa sa kanya. Ang lalaking ito ay ang ama ng 3 niyang magkakapatid. Bali siya lang ang nag-iisang anak sa unang lalaking minahal ng kanyang ina. Pero sadly ay maagang namatay ang lalaking ito.
Ngunit nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang ina at totoong mahal na mahal ito ng kanyang ina. Dahil hindi naman bubunga ang kanilang pagmamahalan ng tatlo kung hindi sila tunay na nagmamahalan. Galit si Diana sa kanyang ama at ayaw niyang makita ito. Ganun siya kagalit. Pero kahit na papaano dahil sa kanyang ina ay hindi niya na lamang iniisip ang kanyang ama at hindi niya alam ang gagawin kung sakaling mag-cruise ang kanilang mga landas. Basta ang alam ni Diana sa kanyang sarili na masaya siya kahit na wala ang kanyang ama. Sapat na sa kanya ang mga kapatid at ina. Hindi na niya kailangan pa yun. Pero aminado siyang naiinggit siya noon sa mga batang merong mga ama. Kasama ito sa tuwing may family day. Dumating si Aling Bebang sa kanilang bahay nung hapon. Sige iha, mag-impake ka na ha. Bukas ay maaga dito ang susundo sa atin. Mainipin pa naman yun at ayaw ng babagal-bagal. Tawa ni Aling Bebang. Ngumuso si Diana. Hindi naman po ako mabagal. At saka, nakaimpake naman na po ko. Maraming salamat po sa inyong tulong, Aling Bebang. Salamat po at ako po ang inyong inoferan para sa trabahong to. Sabi ni Diana. Ngumiti si Aling Bebang sa kanya. Naku, ikaw talagang bata ka. Hindi naman ikaw naiiba sa akin at kaibigan ko ang iyong ina. Saksi ako sa lahat ng paghihirap at pinagdaanan ninyo kaya nararapat lamang na tumulong ako sa inyo. Basta iha, huwag ka masyado magtitiwala sa mga tao sa Maynila ah. Pero ang mga amo mo naman ay mababait. Sabi nito sa kanya. Sana nga po. Baka po kapag hindi ay umalis na lang po ako bigla. Biro ni Diana. Natawa si Aling Bebang. Huwag kang mag-alala iha. Hindi naman kita o-offera ng trabaho kung alam kong hindi ka mabuti sa kanilang mga kamay. Mabait ang mag-asawang Valen. Kung ako ay sa kanila ka nalang magtitiwala. At kung ano man ang pangapangaral at sasabihin nila sa'yo, itatak mo sa isipan mo. Baka nga magkaroon ka pa ng oportunidad na makapag-aral kapag nalaman nila ang potensyal at talino mo. Sabi ni Aling Bebang. Nakakahiya naman po yun, Aling Bebang. Trabaho po ang pinunta ko doon. Ani Diana. Nagsasabi lang naman ako iha. Marami ka pang kailangang malaman sa pamilyang yun at kapag naroon ka, malalaman mo ang lahat at hahanga ka na lang. Ngiting ani Aling Bebang. Aling Bebang, ihahatid niyo lang po ba ako doon? Tanong ni Diana. Nag-aalala siya para bukas. Oo iha. Bali ikaw ang papalit sa akin dahil alam mo na, may katandahan na din ako kaya hindi ko na kaya. Kailangan ang mga anak naman ang mga priority. Sabi ni Aling Bebang. Napatango-tango si Diana. Kung nag-aalala ka sa magiging kalagayan mo, pwede ka pa namang mag-back out iha. Hindi naman kita pipilitin dito lalo na at alam kong hindi ka sanay sa Maynila. Dagdag nito. Hala hindi po. Nagtatanong lang po ako. Ang alagad ni Diana. At saka, masasanay din po ako. Mabilis naman po ako matuto. Sigurado naman pong iilan lang naman po ang kababaihan sa syudad dito sa probinsya. Ngiting dagdag nito. Nag-usap lamang silang dalawa at maraming naikwento si Aling Bebang sa kanya na magiging amo nito. Naikwento nito sa kanyang may 3 anak na lalaki ang mga ito at isang babaeng bunso. Naging interesado si Diana kaya nakinig siyang mabuti. Pero limitado lamang ang pag-uusap nila dahil maggagabi na. Pero at least ay may mga nalaman pa rin naman si Diana kahit papaano at hindi niya maiwasan ang sarili na mamangha. Kinabukasan ay maagang nagising si Diana. Madilim pa nga lang ay mulat na ang kanyang mga mata. Kaya nag-ayos muna siya ng kanilang tahanan at pagkatapos ay naghanda na ng kanilang almusal. Mag-iingat ka anak ha. Tumawag ka sa amin dito palagi at huwag mong kalimutan na mag-update para naman hindi mag-aalala ang nanay. O kaya naman tumawag ka sa mga kapatid mo dahil mas may alam sila sa gadget. Marahang sabi ng ina. Kayo din po, Nay. Mag-iingat po kayo. Magpapadala po ako tuwing sweldo ko po. Lahat po papadala ko. Ani Diana. Anak, huwag mo kaming masyadong isipin.
Mas mabuting ipunin mo na lang yun para naman kapag nabalakan mong pumasok ulit sa eskwelahan, kahit papaano ay may ipon ka. Sabi ng ina. Nay, matagal ko nang iniwanan yun. Lahat ng pangarap ko. At saka, kayo po ang dahilan ba't ako magtatrabaho. Sabi ni Diana. Natigilan ang kanyang ina sa pagsasalita. Napahinga. O siya, humayo na kayo at baka gabihin pa sa biyahe. Sabi nito. Nagyakap silang mag-ina. Alagaan niyo si nanay ha. At saka, mag-aral kayong mabuti para naman hindi sayang ang ginagawa ni ate para sa inyo. Biling Diana sa mga kapatid. Opo ate, promise po. Huwag ka po mag-alala ate. Sabi ng mga ito sa kanya. Pinaghahalikan ni Diana ang mga ito sa pisngi at sinundan pa siya ng tingin habang naglalakad paalis. Naghihintay sa kanila ang sasakyan sa may kalsada. Parang bumigat ang pakiramdam ni Diana nang hindi na niya matanaw ang pamilya. Naiiyak siya at parang ayaw na niyang umalis. Parang hindi niya kaya. Ayos ka lang ba iha? Tanong ni Aling Bebang. Nagkagat-labi si Diana at bumikit. Ayos lang po. Ang hirap po palang umalis. Pag-amin niya, maliit na napangiti si Aling Bebang. Ganyan din ako iha nung hihiwalay ako sa aking pamilya. Pero iniisip ko na para sa kanila din naman ang ginagawa ko. Kaya kailangang umalis kahit na mahirap. Kailangang maging malayo muna tayo sa kanila saglit. Dahil kung mananatili lang tayo sa kung nasan tayo, hindi tayo aahon. Hindi magiging maayos ang kinabukasan kaya kailangan magsakripisyo. Ngiting sabi nito. Napangiti si Diana. Tama po kayo dyan. Maraming salamat po ulit. Ani Diana, dun ka na iha sa may passenger seat. Sabi ni Aling Bebang. Napatango naman si Diana at umikot siya papunta sa passenger seat. Pagkapasok niya ay agad siyang nag-seatbelt at napalingon bigla sa lalaking nasa driver's seat. Seryoso ang muka. Hindi maiwasan ni Diana na mapatitig sa lalaki at kahit naka-side view lamang ito ay alam niyang may dating at taglay na kagwapuhan ito. Grabe, ang gwapo naman ng kanilang driver. Sobrang yaman talaga ng mga Valin. Mahinang sabi ni Diana at napailing. Nagsimulang magmaneho ang lalaki at diretso lang ang tingin sa unahan. Napatitig naman ulit si Diana sa lalaki. Gusto niyang makita ang kabuuan ng mukha nito pero dahil busy ay hindi na lamang siya nagpumilit. Isinandal niya ang kanyang ulo sa may bintana. Napahinga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Lord, please guide me. Kayo na po ang bahala sa akin. Gabayan niyo po ako sa Maynila. At sana po maging maayos po ako dun. Sana maging maayos ang trato nila sa akin. Ingatan niyo po kami. Gabayan niyo din po sina mama at ang aking mga kapatid. Sila na lamang po ang aking pamilya at mahal na mahal ko po sila. Mahinang pagdadasal ni Diana at pagkatapos ay tuluyan na siyang kinain ng antok. Hindi alam ni Diana na narinig ng lalaki nagmamaneho ang kanyang idinasal. She's amazing. Damn. Bulong ng lalaki at sinulyapan si Diana na mahimbing na ang pagtulog. Gabi na nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Dapat ay hapon sila makakarating. Kaso ang traffic kaya naman ginabi sila. Gigisingin ko na po siya, sir. Magalang na sabi ni Aling Bebang sa lalaki. Huwag na po. Mukhang kailangan niya po ng tulog kaya hayaan niyo na lang. Bubuhatin ko na lang po siya at pasabi na lang po sa mga tauhan na dalhin ang mga gamit ninyo. Sabi ng lalaki. Hindi nakaimik si Aling Bebang at natigilan na lamang. Sinundan niya ng tingin ang bawat galaw at kilos ni Seb. Marahan ang pagbuhat ni Seb kay Diana na sobrang himbing ng tulog. Halos hindi agad magigising dala na din ng pagod. Ngayon lang nakakamit ng mahabang pagtulog dahil sa dami niya ding ginawa sa kanila. Sinundan ng tingin ni Aling Bebang si Seb. Napailing na lamang ito. Hindi na ako magtataka kung dadating ang araw na silang dalawa palang magkakatuluyan. Lalo na at nagkaroon na ng senyalis galing sa Panginoon. Ngiting sabi nito.
Samantala ay marahan namang inilapag ni Seb si Diana sa may kama. Puno ng pag-iingat at animoy takot na masaktan si Diana. Hindi niya ito dinala sa guest room, kundi dinala niya ito sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung bakit. Nang mailapag niya si Diana ay hindi siya umalis. Pinagkatitigan niya muna ang maamo at inosenteng mukha nito. Habang magkalapit ang kanilang mukha at konti na lang ay maglalapit na ang kanilang mga labi. Bumaba ang tingin ni Seb sa labi nito at ganun na lang ang paghugot niya ng hininga dahil sa naramdaman. May kung anong nabubuhay sa kanyang katawan at nakaramdam siya ng init. Kaya bago pa siya may gawing hindi kaaya-aya ay mabilis na siyang tumayo at umalis sa pagkakaibabaw kay Diana. He closed his eyes tightly. Nag-igting din ang kanyang panga. "What are you doing to me? Para kang may isang mahi ka. At bigla na lang akong nagiging ganito bigla." Hirap at namamaos na sabi ni Seb. "Damn you. You're a little witch to me." He added bago tuluyang lisanin ang kanyang silid. Sumapit ang hating gabi. 12:00 na. Nagising si Diana at puting kisame agad ang bumungad sa kanya. Bukas ang ilaw at nang maka-adjust ang kanyang mga mata ay agad niya itong ginala sa kabuuan. Doon niya nakita ang buong silid. Napansin niyang puro kulay itim ang kulay ng kanyang nakikita kaya medyo madilim. Nasa guest room ba ako? Pero mukhang hindi eh. Ang laki ng kwarto tapos ang laki ng kama. Hala, grabe. Nakakahiya naman sa bumuwat sa akin. At sa kwarto pa ng may-ari. Ani Diana. Mabilis siyang tumayo at nag-ayos na kanyang sarili. Bago dahan-dahan na naglakad palabas. Nagpapasalamat siya na bukas ang ilaw sa hallway. Napansin niya ang isang silid na lamang ang nasa isang floor at hindi naman siya nahirapan na hanapin ang hagdan pababa. Pagbaba niya ay nangapa siya dahil walang ilaw na bukas, kaya nakaramdam siya ng konting takot at kaba. Dahan-dahan ang paglalakad niya at baka may masagi o kaya naman ay mabangga. Nakita naman niya agad ang kusina kaya agad niyang hinanap ang switch ng ilaw. Ganun na lamang ang pag-igtad niya dahil sa gulat nang makita si Seb na nakaupo sa bakanting upuan at may iniinom na alak. Nauuhaw po kasi ako kaya ako nagising at bumaba. Pasensya na po sa abala, sir. Magalang na sabi ni Diana na bahagyang yumuko pa. Pwede po ba akong uminom? Paalam niya pa. Go. Paos na sabi ni Seb kaya agad na naglakad si Diana papunta sa may ref. May nakita siyang mga tsaki roon at natakam siya bigla dahil paborito niya itong inumin. Napalingon siya kay Seb na nakatalikod sa kanya. Gusto niyang inumin ng tsaki pero nahihiya siya sa kung sino ang may-ari. Gusto niyang magsabi kay Seb pero hindi niya alam kung paano mag-uumpisa sa kanyang sasabihin. Kanino po tong tsaki na narito? Tanong ni Diana sa marahan na boses at naggagatlabi. If you want, you can. Huwag kang mahiya. Kainin at kunin mo lahat ng mga gusto mo dyan sa ref. At may gusto ka bang ulam? Wala ka pang kain. Wala nang ulam na natira. Sabi ni Seb at tumayo. Humarap ito sa kanya. Namumungay ang mga mata nitong nakatingin kay Diana na napatingin sa kanya. Ako na lang po. Nakakahiya naman po sa inyo at kayo pa po ata magsisilbi sa akin. Awkward niya sabi ni Diana. I love to do that. Sabi ni Seb. Natigilan si Diana. Mabilis na lang siyang humarap sa ref para kunin ang isang tsaki na mabilis niyang ininom. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Nag-uunahan. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng bagay na yun kahit hindi naman nararapat. Sit baby. Pagsisilbihan kita. At hindi ka pwedeng tumanggi. I'm your boss. Sabi nito. Po? Tanong ni Diana pero iba na ang tingin ni Seb sa kanya. Kaya napayuko siya at namula ang kanyang pisngi kaya agad niya na lamang sinunod ang utos nito. Umupo siya sa isang upuan. Nagluto naman si Seb at nalaman naman agad ni Diana kung ano ang niluluto nito.
Minsan lang sila nakakaulam ng ganon dahil masyadong mahal sa kanilang probinsya. At hindi akalain ni Diana na makakakain na naman siya nito. Walang imikan sa pagitan nilang dalawa. Tahimik sila parehas. Hindi din alam ni Diana kung anong pag-uusapan nila. Nahihiya siyang magsalita dahil sa pagkakaintindi niya sa sinabi nito kanina ay mukhang boss niya nga si Seb. Isa ito sa mga boss niya at natatakot siya kapag sumuway siya sa utos nito. Natapos magluto si Seb ng tusino. Siya ang nag-asikaso kay Diana. Hinandaan niya ito ng plato at sinandukan. Salamat po. Pasensya na po ah. Ako na pong bahala dito. Magpahinga na po kayo. Mukhang wala pa po kayong tulog eh. Sabi ni Diana na naiilang na kumain. Hindi siya makakain ng maayos dahil naramdam niya ang pagtitig ni Seb sa kanya. Are you not comfortable with me? Paos na tanong ni Seb. Hindi po. Sorry po. Hindi lang po kasi ako sanay eh. Pero masasanay din po ako. Pasensya na po talaga. Sabi ni Diana. Okay, fine. Good night, baby. See you tomorrow again. Pagbibigyan muna kita ngayon pero sa mga susunod, hindi na. Bem, bakit napapasunod mo na lang ako ng ganun? Mahinang sabi at tanong ni Seb sa sarili niya. Nagtaka naman si Diana. Hindi niya gaanong naintindihan pero pinagsawalang bahala niya na lamang. Umalis si Seb sa kanyang harapan at doon lamang nakahinga si Diana ng maluwag. Grabe, kinakabahan ako na ewan. Ani sa sarili. Hindi na natulog pa si Diana dahil hindi na din siya dinalaw ng antok. Nang magliwanag ay nagdilig na lang siya ng mga halaman at pagkatapos ay nagwalis ng bakuran at naglinis. Nagpasya na din siyang magluto ng almusal ng kanyang mga amo. Nangialam na nga siya sa kusina. Good morning po. Magalang na bati ni Diana sa mag-asawang Valin na agad na napatingin sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mrs. Valin na makita si Diana. Oh, ikaw si Diana, right? Iting tanong nito. Opo, ako nga po. Magalang na sagot ni Diana. Ang ganda mo, iha. Para kang isang diwata, Diyosa at isang anghel. Wow, ngayon lang ako nakakita ng babaeng kakaiba ang ganda. Namamanghang sabi nito. Namula naman si Diana dahil sa hiya. Maraming salamat po. Nakakahiya naman po sa inyo na sa inyo pa po nanggaling yun. Ang ganda niyo din po eh. Wala akong halong joke. Sabi ni Diana. Naku, iha. Ilang taon ka na ba? Aba, maupo ka muna. Sumabay ka na sa amin. Anyaya nito. Hindi naman nakatanggi si Diana. Ayaw niyang maging bastos sa harapan ng kanyang mga amo. Nang makaupo siya ay hindi niya maiwasan na mapatitig kay Mrs. Valin. Ang ganda niyo po. Namamanghang sabi ni Diana para pagak na mapatawa si Mrs. Valin. Napayuko siya dahil sa hiyang nararamdaman. Ikaw din, iha. Napakaganda mo at halos lahat ay pwedeng i-describe sa'yo. Kamusta ka naman dito, iha? Komportable ka ba? Saan ka pala natulog kagabi? Tanong nito. Ang lambing ng boses niya, grabe. Para akong hinihele. Hindi lang siya maganda. Halatang mabait pa. Ani Diana sa isipan. Hindi ko din po alam eh. Basta nasa isang malaking silid po ako. Hindi po sa guest room. Sagot ni Diana. Puro itim no? Tanong ni Mrs. Valin. Napatango si Diana. Sabi na eh. Sabi nito. Nagtaka naman si Diana pero hindi na siya nagtanong. Ilang taon ka na, iha? Tanong ni Mr. Valin na nagsalita. 27 na po ako. Hindi po ako tapos ng pag-aaral dahil kailangan pong pamilya muna ang pagtuunan ko ng pansin. At tulungan sila. At ako po mismo ang nagkusa na huminto. Sagot ni Diana. Nagkatinginan ng mag-asawa na sa kanilang tinginan ay may ipinapahiwatig sa isa't isa. Gusto mo bang mag-aral ulit, iha? Hindi pa naman huli ang lahat at wala naman sa edad ang pag-aaral. Ani Mrs. Valin. Umiling si Diana. Hindi na po, ma'am. Matagal ko na pong binitawan ng pangarap na yun. At ang mga gusto ko sa buhay.
Masaya na po ako ngayon. Gusto ko na lang pong gumaling ang aking nanay. Sabi ni Diana. Napatango naman ang mag-asawa. O siya, mamaya na tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan. Kumain na muna tayo. Ikaw ba ang nagluto nito, Iha? Tumango si Diana. Napakasarap mo namang magluto, Iha. At tama lang ang lasa. Papuri nito. Maraming salamat po. Sabi ni Diana. Nahihiya. Maya-maya ay dumating si Seb na bagong ligo. Dahil basa pa ang buhok nito at maging ang katawan. Good morning, Ma'am, Dad. Baritonong boses na bati ni Seb. Palihim na tiningnan ni Diana ito. Pero hindi niya inaasahan na nakatingin pala ito sa kanya. Kaya gano'n na lamang ang pag-iwas niya ng tingin dahil sa hiyang nararamdaman. Nagkagat siya ng kanyang labi at tahimik na sumubok kahit ilang ang nararamdaman habang mas lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Good morning, son. Have a seat at sumabay ka na sa pagkain. Himala at maaga kang nagising ngayon at nag-good morning ka pa sa amin na hindi mo naman ginagawa. Natatawang biro ng ina. Napatingin si Seb kay Diana. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Si Diana kasi talaga ang dahilan kung bakit maaga siyang nagising. Mukhang nag-iba ata ang ihip ng hangin ngayon Parang may magandang dumaan para magbago ka ng ganyan. Tugtong pa ng kanyang ama na pagak na natawa. Masyado lang kayo naninibago. Pero masanay na kayo dahil ganito na ako sa araw-araw. Sabi ni Seb, pero nasa boses pa din ang galang. Sus, ang sabihin mo lang, may isang taong nagpabago sa'yo ng ganyan bigla. Masyadong mabilis Love at first sight ba? Natatawang biro ng kanyang ina. Ma'am, baka mahalata niya naman Masasayang ang diskarte ko. Baka mamaya niyan hindi ko na magawa. Ngusong ani ni Seb. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang at napailing na lamang habang may ngiti sa labi. Alam nilang ikinikilos ng kanilang anak at hindi sila maaaring magkamali dahil doon pa lang ay masyado ng halata. Hindi naman nahahalata ni Diana pero ibahin sa kanila. Pero magdahan-dahan ka muna anak at mag-iingat ka sa mga gagawin mo, sa mga hakbang mo. She's too innocent. Huwag mong saktan. Kami ng daddy mo makakalaban mo. Sabi ng kanyang ina, pabirong nagbabanta ang boses. Napanguso si Seb. Ma'am, grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako ganun. Saka, dadahan-dahanin ko muna ang lahat. Ayaw kong mabigla siya. Sabi ni Seb. Nakikinig si Diana sa kanilang usapan pero wala siyang maintindihan. Hindi niya magets kung ano ang mga pinupunto nito kaya hindi na lamang siya sumabat. Hinayaan niya lamang ang mga ito hanggang sa matapos silang kumain at siya na ang nag-alok na magtrabaho. Tatanggi pa sana si Seb nang tingnan siya ng ina na may pagbabanta. Pagkatapos noon ay sinabi ng mag-asawang Valen ang trabahong kailangang gawin ni Diana. Nagulat pa si Diana dahil iba ang inaasahan niya dahil sa mga sinabi ni Aling Bebang. Masyadong magaan para sa kanya ang pinapagawa ng mga ito. Pero hindi na lang siya nagreklamo at nagpasalamat na lamang. Napagtanto talaga ni Diana na sobrang babait nga talaga ng mga ito. At doon nalaman niyang magiging maayos ang kanyang kalagayan sa mga kamay ng mga ito. At ang kailangan niya ding pagsilbihan ay walang iba kundi si Sebastian. Sumapit ang mga araw, linggo at buwan ay naging maayos si Diana sa pamilyang Valen. Maayos ang trato ng mga ito sa kanya at maayos din ang pakikitungo sa kanya ng ilang mga kasambahay. Walang reklamo si Diana. Halos hindi nga siya napapagod sa mga gawain niya. Naging close din niya ang mga ito at minsan pag nag-uusap sila ng mag-asawang Valen ay normal na lamang. Parang hindi siya isang kasambahay sa mansyon ng mga ito. Close niya din ang mga kasambahay at nalaman niyang siya pala ang pinakabata sa lahat dahil may mga edad na ang mga ito. Hello po sir, dinalhan ko po kayo ng lunch niyo. Sabi po ng mami niyo. Sabi ni Diana kay Seb nang makapasok siya sa loob ng opisina nito. Isang CEO si Seb at siya ang namamahala sa business ng kanyang pamilya. Come here. Marahang utos niya.
Nagkagatlabi si Diana habang naglalakad papalapit kay Seb. Hindi naman makakalma ang puso niya. Kamusta po kayo, sir? Masyado na daw po kayong tutok sa trabaho niyo. Hindi na daw po kayo natutulog at wala nang pahinga. Baka magkasakit po kayo niyan sa ginagawa niyo. Ani Diana na bakas ang pag-aalala sa boses. Napangiti si Seb. Gustong-gusto ko talaga kapag naririnig ang boses niya. Nakakagaan ng loob at nakakawala ng pagod. Damn, I'm fucking crazy. Ani Seb sa isipan. Inilabas ni Diana sa lunchbox ang pagkain ni Seb. Siya ang nag-asikaso sa lalaki na habang pinagmamasdan naman ang bawat galaw niya at halos hindi na ito kumurap. Naiilang at nahihiya naman si Diana. Palagi na lang ganito ang nararamdaman ko sa tuwing nararamdaman kong nakatingin siya sa akin. Ang puso ko ay nagwawala. Bakit ba? Tanong ni Diana sa isipan. Kumain ka na ba? Masuyong tanong bigla ni Seb. Napaigtad sa gulat si Diana. Tapos na po ako, sir. At hinatid ko lang po talaga to. Aalis na din po ako. Ani Diana, huwag ka munang umalis. Dito ka muna. Gusto kong may kausap. Sabi ni Seb. Napalunok si Diana. Sige po, sir. Ani nito. Napatikim si Seb. Pwede bang huwag mo na akong tawaging sir? At huwag ka na ding magpo sa akin. Ani Seb. Natigilan si Diana sa kanyang ginagawa. Napalingon siya kay Seb na namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Pero, amo po kita at paggalang ko po yun. Ani Diana. Please. Seb begging. Nang iwas ng tingin si Diana. Sige po, kung yan po ang gusto nyo. Hindi po kaya magagalit sa akin ang mga magulang nyo kapag nalaman nila? Nag-aalalang tanong nito. Napailing si Seb. Hindi sila magagalit. Akong bahala kaya don't worry, okay? Tabihan mo ko. Ani Seb. Tumango na lamang si Diana at kinuha niya ang visitor chair. Inilapag na ito sa tabi ni Seb at akmang uupo na sana siya nang mas lapit pa ni Seb ang upuan. Natigilan naman si Diana at nagdadalawang isip kung uupo ba siya dahil sa sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa. Napatingin si Seb sa kanya kaya mabilis na siyang umupo. Nagtama ang kanilang mga braso at may kung anong kuryente sa katawan na naramdaman nilang parehas. Napasinghap si Diana. I'll eat. Diyan ka lang ha. Huwag mo akong iiwan. Sabi ni Seb. Tango lamang ang naging tugon ni Diana. Pinaglalaruan niya lamang ang kanyang mga daliri sa kamay at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Ayaw niya namang mapatingin kay Seb na kumakain. Pagsasalita ni Diana ngunit natigilan na lamang siya nang may bigla na lang pumasok para mapatingin siya doon. Maging si Seb ay napaangat ng tingin habang nakatingin sa bagong pasok na babae. Oh hi! Hindi mo naman sinabi sa akin na may kasama ka pala. Malambing na sabi ng babae kay Seb at tiningnan si Diana. Pinasadahan niya ng tingin ito na nanghuhusga. Napatayo si Diana. Iwan ko po muna kayo. Ani to at akmang aalis na nang mabilis na mapatayo si Seb at pinulupot agad ang mga braso nito sa kanyang baywang. Natigilan si Diana at napatingin doon. May kung anong nabuhay sa kanyang sistema. Nang huhusga at nanunuri naman ang tingin ng babae doon. What is the meaning of this, Seb? Mariing tanong ng babae. Leave, Liana. Umalis ka na ngayon din, habang nagtitimpi pa ako. Sabi ni Seb sa marahan na boses. Ayaw niyang sumigaw dahil baka matakot si Diana sa kanya. Naging matalimang tingin ng babae kay Diana. Kapag nalaman ni tita to, for sure na madidisappoint siya sa'yo. Hindi ko akalain na sobrang baba mo na pala pagdating sa mga babae mo. Sabi nito. Nag-igting ang panga ni Seb. Hindi nagustuhan ang sinabi nito. Nag-angat naman ng tingin si Diana sa kanyang mukha na may takot sa mukha. Umalis ka na lang kung ayaw mong may gawin pa akong hindi maganda. Pagbabanta ni Seb. Galit na tumingin ang babae kay Diana. Hey you bitch! Matuto kang ilugar ang sarili mo.
Hindi hamak na hampas lupa ka lamang. Hindi ka namin kaistado at kailanman hindi mangyayari yun. Layuan mo ang lalaking sa akin kung ayaw mong may... Naputol ang sinasabi ng babae dahil parang kidlat ang boses ni Seb. Liana, don't talk to my woman like that. You're the bitch here, and I'm not yours. Sigaw ni Seb. Nanginig naman sa takot si Diana na naiiyak na siya. Hindi pa tayo tapos. Pagbabanta ng babae kay Diana na nakayuko. Padabog na umalis ang babae at padabog ding isinara ang pinto. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Seb kay Diana na tuluyan ng umiyak. Shit, did I scare you? I'm sorry baby. I can't control myself kanina. Shh, stop crying. Pagpapatahan ni Seb. Namalaya na lamang ni Diana ang sarili na nakaupo sa kandungan ni Seb. Hindi niya alam kung paano napunta sila sa ganoong sitwasyon. Patuloy pa din ang pagluha niya at pag-iyak niya ng tahimik. Tahan na, hindi na maulit, promise. Malambing na sabi ni Seb at hinalikan ito sa may noo. Bakit kayo nag-aaway? Pwede namang mag-usap kayo ng mahinahon lang. Ani Diana. Hindi siya sanay na may nagsisigawan sa kanyang harapan. Natitrigger siya. Bata pa lamang siya ay ayaw na niya ng ganun. She's scared. I'm sorry baby. Okay? Malambing na sabi ni Seb habang ang mga braso ay nasa kanyang baywang. Namamasa ang mga mata na nag-angat si Diana kay Seb na ngayon ay namumungay ang mga mata nang makita ang kanyang itsura. You're pretty baby. Binabaliw mo talaga ako. Paus na bulong ni Seb. Wala naman akong ginagawa sa iyo eh. Saka, bakit ka naman mababaliw sa akin? Inosenteng tanong ni Diana. Seb chuckled. My baby is too innocent. Pangaasar ni Seb. Napanguso si Diana. I'm not a baby. Hindi naman ako sanggol kaya paano ako naging baby mo? Inosenteng tanong ni Diana. Napahalakak si Seb. Dev, my baby so cute. Iling ni Seb at hinalikan sa ilong si Diana. Alam mo ba kung gaano ako kabaliw sa'yo? Kung gaano ako nababaliw sa presensya mo? Ani Seb at kinuha ang isang kamay ni Diana. Inalapit niya ito sa bandang puso niya. Namangha si Diana nang matamaan ang napakabilis na pintig doon. Hala, bakit ganyan din yung sayo? Ganyan din sa akin palagi kapag nag-uusap at magkasama tayo. Pag-amin ni Diana habang nakatitig doon. Napangiti si Seb. Ibig sabihin baby, parehas tayong nararamdaman sa isa't isa. Ani Seb na nakangiti ng malawak. Napakunot naman ang noo si Diana dahil sa matinding pagtataka. Napahalakhak si Seb. Hindi niya napigilan ng sarili dahil sa ekspresyon ng mukha ni Diana at dahil sa pagkamangha. Hindi mo talaga ako kailanman binigo na ma-amaze sa'yo, baby. Ang cute mo talaga kahit kailan. Masyado ka nakakagigil. Ani Seb at pinanggigilan na pisilin ang magkabilang pisngi ni Diana na hindi naman nasaktan. Hindi kita maintindihan. Ani Diana, maiintindihan mo din. Sagot naman ni Seb. Hindi alam ni Diana kung paano sila bumalik sa normal lang. Pero ang alam niya ay hindi magandang mas naging malapit sila sa isa't isa ni Seb. Buwan ng mga nakalipas at habang patagal ng patagal ay nagiging magaan at mas malapit ang puso ni Diana sa mga Valen. Hindi niya alam kung tama at maganda ba ang bagay na yun. Kung delikado ba. Tulala ka dyan, iha! Ani manang Tess nang makapasok ito sa kusina at madatnan si Diana nung nakatingin sa kung saan habang may hawak na baso na may lamang tubig. Mukhang malalim ang iniisip mo, iha. Maaari kang mag-share sa akin at baka matulungan kita dyan. Marahang sabi nito. Manang Tess, paano po ba malalaman kapag mahal mo ang isang tao? Alam ko na po ang ibig sabihin ng pagmamahalan pero marami pa din po kung hindi alam sa bagay na yun. Pag-amin ni Diana. Mukhang alam ko na agad ang iniisip mo ah. May nagugustuhan ka na ba? Tanong nito. Hindi ko po alam kung anong nararamdaman ko sa kanya.
Sabi ni Diana. Umupo ito sa bakanting upuan. Magkatapatan silang dalawa ni Diana ngayon. Nung nagmamahal ako, kapag ang lalaking mahal ko masyadong malapit sa akin, mabilis ang kabog ng puso ko. Kinakabahan ako, naiilang, nahihiya at namumula. Kumbaga, kinikilig. Sa madaling salita at parang ayaw mong gumawa din ng isang kahihiyan. Kapag naramdaman mo yan, ang ibig sabihin lamang ay mahal mo ang lalaking yun. Sabi nito, natigilan si Diana. Di ibig sabihin po ba nun? Mahal ko na siya? Dahil lahat po ng sinabi niyo ay ganyan na ganyan po ang nararamdaman ko kapag magkasama at magkalapit kaming dalawa sa isa't isa. May kung ano pong nabubuhay sa katawan ko. At para pong laging kabado. Pag-amin ni Diana. Sino ba yung lalaking yan, iha? Tanong nito. Natigilan naman si Diana at napalunok ng sariling laway. Aling Tess, huwag po sana kayong magagalit at mabibigla. Hindi ko din naman po inaasahan eh. Alam kong magkalayo kaming dalawa. Sa estado pa lang ng buhay namin. Sabi ni Diana. Hindi mo na kailangang sabihin pa iha kung sino. Dahil mukhang alam ko na. Si Sir Sebastian ba ang lalaking minamahal mo? Tanong nito. Napaiwas ng tingin si Diana at namula. Buong buhay niya ay ngayon niya lang naramdaman lahat ng nararamdaman niya kay Seb. Hindi pa din siya nagmahal ng isang lalaki dahil hindi pumasok sa isip niya yun. Pero hindi niya akalain ngayon na mahuhulog at mapapamahal siya sa lalaking hindi pwedeng maging sa kanya. Dahil malayo talaga ang mundo nilang dalawa. Hindi naman masama yan, iha. At wala sa estado ng buhay ang pagmamahalan. Kung mahal niyong isa't isa, ano naman, walang makakapigil sa inyo. Basta ipaglalaban niyo ang isa't isa. Sabi nito, wala po ba siyang karelasyon? Pero wala naman po akong balak na malaman niya na may nararamdaman po ako para sa kanya. Sabi agad ni Diana. Hindi kailanman nagkaroon ng kasintahan si Sir Sebastian, iha. Sa kanilang magkakapatid, ay siya lang ang pinakamailap sa babae. Kaya nakapagtataka na gano'n na lamang siya sa'yo. At kung ako, iha, aamin na ako sa kanya. Alam kong nakakababa ng pride at ego. Pero hindi mo malalaman ang nararamdaman niya. Kung wala ka din namang gagawin. Malay mo, mahal ka din niya. Ayaw niya lang madaliin ka. Sabi nito na pinapalakas ang loob niya. Pero ayoko pong umasa. Duwag po ako pagdating sa pag-ibig. At isa pa po, ayaw ko pong mabigo si nanay ng dahil sa pag-ibig. Grabe din po ang pinagdaanan niya pagdating sa love. Kwento ni Diana. Hindi lahat kaparehas ng pagmamahal niya. Katulad sa papa mo. Kung hindi man naging maganda ang kanilang relasyon, huwag kang mag-isip agad na magiging negative ka na rin. Wala ka pang ang ginagawa, isusuko ka na. Iyon ang masama. Sabi nito. Hindi nakaimik si Diana. Malalim siyang napaisip. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Basta, ang alam niya ay nahulog na siya talaga kay Sebastian. Mahal niya talaga ito. Mahal na mahal niya ang lalaki. Hindi nila alam na nakikinig pala si Sebastian sa isang gilid, kung saan ay hindi nila nakita at napansin. You don't need to do anything, baby. Dahil akong may gagawin para may mangyari sa nararamdaman natin sa isa't isa. Just wait me. Gising ani nito. Isang linggo ang lumipas. Iwas si Diana kay Seb. Hindi niya alam kung bakit ganun siya. Pero isang araw na lang ay nagising si Diana na nakaabang si Seb sa pinto ng kanyang silid habang may dala itong kumpol ng bulaklak. Ano? Para kanino to? Tanong ni Diana. Para sa babaeng napakaganda sa lahat. Babaeng minamahal ko. Ani Seb. Natigilan si Diana. Napaawang ng bahagya ang kanyang labi dahil sa gulat. Hindi niya alam kung nabingi lamang ba siya sa kanyang narinig. Napatitig siya kay Seb na nakangiti ngayon sa kanya. Seb. Tawag niya. May pinapahiwatig. Mamaya na. Baka masira ang nais ko. Ani ni Seb at hinalikan siya sa noo at nagpaalam na maghihintay siya sa baba. Pinagpapalit siya nito dahil may pupuntahan daw sila. Dahil sa mga kilos at pinapakita ni Seb kay Diana ay mas lalong lumalim ang nararamdamang ito.
Kaya naguguluhan na din si Diana kung ano nga ba talaga siya kay Seb. Natatakot siya na umasa kaya gusto niyang malinawan. Pero paano? Nahihiya naman siyang i-open at itanong kay Seb kung ano nga ba talaga ang pakay nito. Isang simpleng puting dress na lampas tuhod ang suot ni Diana. Hindi ito tube o off-shoulder. Balot ang itaas na katawan niya. Nasasanay na din siya sa mga kasuotan sa Maynila. Tinutulungan din kasi siya ng mga kasambahay at palaging si Mrs. Valen ay may dala mga dress para sa kanya. At kapag nagsha-shopping naman ito ay palaging kasama siya. Hindi pwedeng wala siyang pinamili. Napatayo si Seb nang makita si Diana at ganoon na lamang ang kanyang pagkatulala dahil sa sobrang ganda nito. Namula naman si Diana nang mapansin si Seb na nakatitig sa kanya. Hindi naman halatang baliw na baliw ka sa kanya ha. Porket nagdress lang napatulala ka na. Sabi ni Mrs. Valen. Doon naman napabalik sa realidad si Seb. Napakurap at napatawa ng pagak ang kanyang mga magulang. Mabilis namang pinuntahan ni Seb si Diana. He lifted Diana's chin para magtama ang kanilang mga paningin. Ang ganda mo. Dem, anghel na anghel talaga. Ani Seb at hinalikan ito sa noo sa harapan ng kanyang mga magulang. Ganun na lamang napasiksik si Diana sa kanya dahil sa hiya. Seb chuckled a bit. Don't be shy, baby. Dahil sa susunod, dala-dala mo na ang apelidong Valen at tuluyan ka ng magiging parte ng pamilyang to. Sabi ni Seb. Hindi naman nakaimik si Diana. Nagpaalam sila sa mga magulang nito na aalis na at walang alinlangan na pumayag naman ang mga ito. Pagdating nila sa sasakyan ni Seb ay tahimik lamang silang dalawa. Pero hawak-hawak pa din ni Seb ang kanyang kamay at marahang hinahalikan. Pinabayaan naman ni Diana habang pinagmamasdan si Seb na nakangiting nagmamaneho. Hindi niya alam kung saan sila patungo, pero malaki ang tiwala ni Diana na hindi naman siya nito pababayaan at hahayaan na mapahamak. Nakarating sila sa kanilang destinasyon, sa isang tahimik na lugar. Careful, baby. Bulong ni Seb sa kanya na nakaalalay sa kanyang likuran. Umakyat sila ng hagdan bago makarating sa itaas, kung saan ay nakakamanghang napatingin si Diana. Napaawang ng bahagya ang bibig nang makita ang ganda ng bundok. Parang isang kainan ng itaas kung saan tanaw na tanaw ang kapaligiran. Ngunit sila lamang ang taong naroon. Nirentahan ko to para sa ating dalawa. Gusto kong solo tayo at walang istorbo. Sabi ni Seb. Ang ganda naman dito. Paano mo nalaman ang lugar na to? Sobrang presko at sariwa ang hangin. Namamanghang ani ni Diana habang iniikot ang paningin. Hinahangin ang hilang hibla ng kanyang buhok. Lumapit naman si Seb sa kanya. Madalas ditong pumunta ang mga magulang ko. Dito ang unang pagtatagpo nilang dalawa at dito din sila unang nag-date. At ito ang naging tambayan nilang dalawa. Sabi ni Mami, kapag nahanap o dumating na ang babaeng para sa akin, dalhin ko siya dito. Kwento ni Seb. Napalingon si Diana sa kanya pero hindi ito umimik. Bumalik ang tingin niya sa unahan. Lumapit si Seb sa kanya at humawak sa baywang niya. Natinggilan si Diana at nahayo na naman ang malakas na kabog ng puso niya. Diana, baby, mahal kita. Pag-amin ni Seb habang namumungay ang mga mata. Unang kita ko pa lang sa'yo ay nahulog na ako. Akala ko simple lang at mawawala din. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. At hindi ko na kayang makaahon pa. He added. Napakagat ng labi si Diana. Hindi niya inaasahan ang biglang pag-amin nito sa kanya. Seb, totoo ba ang naririnig ko? Hindi na ako nananaginip. Dahil kung totoo, parehas lang tayo dahil mahal din kita. Matagal na. At hindi ko din alam kung paano nangyari. Pag-amin din ni Diana. Natatakot akong aminin sa sarili ko. In denial pa ako dahil natatakot akong masaktan nang dahil sa pagmamahal mo. Dahil buong buhay ko, hindi pa ako nagmahal ng isang lalaki. Kaya sana wag mo kong saktan. Pahina ng pahina na sabi ni Diana. Hinawakan ni Seb ang kanyang mga pisngi. Marahan niya itong hinaplos at nakuryente naman si Diana.
Hindi. Hindi kita sasaktan. Pangako. At kapag sinaktan kita, magpapakamatay ako. Bulong ni Seb. Tanggapin mo ang pagmamahal ko sa'yo, Diana. He added. Hindi mo pa sinasabi. Tinatanggap ko na, Seb. At sana, ganun din sa pagmamahal ko. Ani Diana. Tangina, hindi ko inaasahan na mahal din ako ng babaeng mahal ko. Entire my life, hindi ko pinangarap na magmahal at pumasok sa isang relasyon. Pero ngayon, gustong gusto ko. I want you in my life forever. And I want myself in your life. So baby, open the light. Malambing ani ni Seb. Mahal na mahal kita, Seb. Malambing na sabi din ni Diana. Napapikit si Seb at napabuntong hininga ng malalim. Para siyang hirap na hirap dahil sa kanyang itsura at sa inaakto. Nang dumako na naman ang paningin niya kay Diana, ay hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Nakatitig din pala ito sa kanya. I'm sorry baby, but I can't take it anymore. Hahalikan kita. Nagpapaalam ako. Ani Seb, at bago pa makasagot ang dalaga ay nagdampi na ang kanilang mga labi. Ngayon lamang may nakahalik sa kanya at ang masasabi ni Diana ay kakaiba ang kanyang nararamdaman. Magaan ang puso at para siyang nasa isang paraiso. Isang reyna na pinagsisilbihan ng kanyang hari. Ang dampi lamang ng mga halik nito ay unti-unting gumagalaw. Hanggang sa marahan at magaan silang naghalikang dalawa. Habang saksi ang buong tanawin at kapaligiran sa pagsisimula ng kanilang pagmamahalan. Nanligaw si Seb kay Diana. Hindi naman naging taguyon dahil pinagpaalam nilang dalawa sa mga magulang ni Seb at maging sa mga kasambahay na tuwang-tuwa. At makikita mo ang genuine na suporta ng mga ito para sa kanilang dalawa. Kaya kampante si Diana. Naniniwala siyang magiging maayos ang lahat sa kanilang dalawa ni Seb. Oh, nandyan ka pala. Hindi kita napansin na pumasok. Sabi ni Liana na nakaupo sa swivel chair ni Seb sa opisina nito. Iyon ang nadatnan ni Diana sa kanyang pagpasok. Good morning po. Magalang na sabi ni Diana. Napairap si Liana. Shh! Oh girl! Huwag ka nga magbait-baitan dyan. Wala si Sebastian ngayon sa harapan nating dalawa. Kaya ilabas mo yung totoong ugali mo dahil naaasiwa ako sa'yo. Naiinis na ani ni Liana. Hindi po ako nagpapanggap sa inyo. At sa kung ano mong pinapakita ako kung yun ang inaakala niyo, ma'am. At maayos po ang pakikiusap at pakikitungo ko sa inyo. Pero mukhang kayo po ang may mainit na dugo sa akin. Kaya ma'am, sabihin niyo po sa akin. Ano po bang kasalanan ko sa inyo para maging ganyan kayo? Diretsang tanong ni Diana. Nasa boses ang tapang at nasa mukha ang pagiging palaban. Napairap si Liana at napatayo siya. Naka-cross arm ito. Bakit hindi mo alam ang kasalanan mo? Hindi ba't isa kang ahas na magaling mang-agaw ng pagmamay-ari ng iba? Kaya nga palihim mong tinuklaw si Sebastian para makuha mo eh. Pagbibintang nito, napahinga si Diana at nagets niya ang ibig sabihin nito. Marami na siyang alam at hindi na siya gaanong inosente dahil na din sa mga nasa paligid niya at nagtuturo sa kanya. Ma'am, mawalang galang na po ha. Una po sa lahat, wala po akong inaagaw sa inyo. Lalo na at hindi naman po kayo ni Seb. Wala pong kayo. Kaya ano pong inagaw ko sa inyo? Tanong ni Diana sa malambing na boses. Tumalim ang tingin ni Liana sa kanya. How dare you to say that? Galit nitong turan. Wala pong masama sa sinabi ko, ma'am. At nagsasabi lang po ako ng totoo. Dagdag niya. Galit na lumapit si Liana kay Diana at akmang sasampalin niya ito. Nang hawakan ni Diana ang kanyang pulsuhan at kalmado ang muka. Pero nagtitimpi lang si Diana. Hindi po ako nasampal kailanman ng aking ina. Kaya wala po kayong karapatan na ilapat yung kamay niyong marumi sa pagmumukha ko. Kung hindi kayo mahal ni Sebastian, huwag niyong ipilit ang sarili niyo. Ipagsiksikan. Dahil hanggang pagpapantasya at panaginip na lamang lahat para sa inyong dalawa, ma'am. Mawalang galang na at pasensya na. Marahang ani ni Diana at binitawan ang kamay nito. Pero agad siyang nasampal gamit ang bakanteng palad. Ramdam niya ang hapdi ng sakit. Pero nakayanan niyang hindi magpakita ng sakit at kahinaan. Layuan mo si Sebastian.
Dahil magkakaanak na kaming dalawa. Huwag mo sanang ipagkait sa anak ko ang magkaroon ng ama. Matapang na sabi ni Liana at unti-unti nang nabasag ang boses nito at tumulo ang mga luha. Natingilan si Diana at nabasag ang puso niya dahil sa narinig. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung maaawa ba siya o ano. Nagparaya na ako ng ilang beses. Pero hindi ko na kaya magparaya sa pagkakataong to. Kaya sana pagbigyan mo na ako, Diana. Nagmamakaawa ko. Alang-alang na lang sa magiging anak naming dalawa. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya ako palaging nandito. Dahil matagal na kaming may relasyong dalawa. Hindi mo ba nahalata yun? Hindi ka ba nagtaka kung bakit marami akong alam tungkol sa kanya? Kung bakit I'm always here for him? Tanong ni Liana. Doon lamang nag-sink in sa utak ni Diana ang lahat. Walang kahit na anong lumabas sa salita sa kanyang bibig. Napipi siya, natameme at nasakta ng puso. I'm begging you, Diana. Ani pa ni Liana. Isang linggo matapos malaman ni Diana ang lahat kay Liana, ay halos araw-araw bumabagabag sa kanyang isipan ang bagay na yun. Ngunit hindi siya nagpahalata kay Seb. Napatagilid siya ng higa. Maamong mukha ni Seb na mahimbing ang tulog ang kanyang unang nakita. Kapwa silang walang saplot at natatakpan ng kumot ang kanilang hubad na katawan. Kakatapos lang nilang mag-make love na dalawa. Simula nang may mangyari sa kanila ay walang araw na hindi na nila ginagawa ang bagay na yun. Parehas nilang ginusto at maging si Diana. Wala siyang pagsisisi pero hindi niya alam ang mararamdaman ngayon. Nasasaktan siya habang nakatingin kay Seb at parang hindi niya nakakayanin pang magtagal pa. Hinaplos niya ang pisngi ni Seb. I'm sorry, pero ang sakit kasi. Hindi ko kayang mawala ng ama ang anak niyo ni Liana. Kaya kahit na masakit, kailangan kong magparaya at lumayo. Ito lang ang tanging paraan na alam ko at paraan na makakabuti para sa'yo at para sa akin. Garalgal na boses na sabing Diana at habang naglalandas ang kanyang mga luha, pababa sa kanyang mga pisngi. 3 araw at nagpasya si Diana nang hindi alam ni Seb. Humanap siya ng tiyempo kung saan hindi siya maaabutan nito. Mas mabuti na din ang pag-alis mo sa pamamahay ko dahil hindi ko maaatim na makasama ang isang babaeng kagaya mo. Mali ako nang inaakala sa'yo. Traidor, ahas at mga agaw ka pa din pala na ayaw ko sa lahat. Malamig na sabi ni Mrs. Valen para matigilan si Diana sa paglalakad. Naging malamig ang pakikitungo nito kay Diana. Hindi niya alam kung anong naging kasalanan niya dito, kung bakit gano'n na lamang ito kasakit magsalita sa kanya at halos itaboy siya nito. Nagpipigil si Diana na huwag maiyak sa harapan nito. Maraming salamat po sa tulong niyo. Utang na loob ko po yun at kung hindi dahil sa tulong niyo, baka hindi na operahan ng nanay ko. Ani Diana. Naoperahan na ang kanyang ina at nakahanap ng donor sa tulong ng mga Valen. Kaya malaki ang pasasalamat ni Diana sa mga ito. Pasensya na po ma'am kung minahal ko ang anak niyo. Kung minahal ng babaeng kagaya ko na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang maipagmamalaki. Huwag po kayo mag-alala dahil ayos po sa akin kung ituloy niyo ang pagpapakasal niya kay Liana. Bagay po sila at parehas silang may narating. Hindi po ako tutol. Tanggap ko po. Pumiyok si Diana sa pagsasalita. She smiled painfully. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Pero ang layo ng mundo niya. Ang hirap niyang mahalin. Ang sakit niya pong mahalin. Salamat po ulit ng marami. Pamamaalam na ni Diana. Umuwi si Diana sa kanilang probinsya at galit na galit ang kanyang ina. Matapos nitong malaman ng lahat. Ikinwento kasi ni Diana. At dahil doon ay hindi niya matanggap ng kanyang ina at naiintindihan niya yun. 5 buwan nang lumipas. Bumalik ang payapa at tahimik na buhay na meron si Diana sa kanilang probinsya. Malaki na ang tiyan niya, as in sobrang laki na. She's pregnant. Nagbunga ang ginagawa nilang milagro ni Seb madalas. Anak, ano ba at tumayo ka na dyan kung nahihirapan ka? Sermon ng ina. Ngumuso si Diana at napaupo na lang ulit. Nay, bakit
Bakit po ang laki agad ng tiyan ko? 5 buwan pa lang naman po Takang tanong niya. Ngumuso. Tumabi naman ang kanyang ina sa kanya. Hindi ko din alam anak pero mukhang hindi isa ang dinadala mo. Pwedeng 3 yan dahil ganyan kalaki. Sabi ng kanyang ina. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang dumating si Sebastian. Nagulat si Diana at hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Diana. Namumungay ang mga mata ni Seb na nakatingin sa kanya. Tumayo ang kanyang ina nang makita nila ang mga magulang ni Seb na naglalakad sa likuran nito. Mas natigilan si Diana. Wala siyang kabang nararamdaman o ano paman. Magandang hapon po. Ani Mrs. Valen sa marahang tono at napatingin sa tiyan ni Diana. Napangiti ito ng maliit. Magandang hapon din. Upo muna kayo. Galing pa kayo sa Maynila. Ani ng ina ni Diana. Nagtaka si Diana dahil parang normal lang sa kanyang ina ang pakikipag-usap sa mga ito. Ang akala mo ay matagal nang magkakilala. Umupo naman ang mag-asawang Valen sa tapat ni Diana. Nakatayo naman si Seb. Tabihan mo ang anak ko, Seb. Kailangan niya din ng alalay sa pagtayo. Gagawa muna ako ng merienda. Mag-usap muna kayong lahat. Paalam nito. Sinundan ni Diana ng tingin ng kanyang ina. How are you, iha? Tanong ni Mrs. Valen para doon mapunta ang kanyang atensyon. Ayos lang po. Kayo po? She asked. Ayos din naman, iha. May nais lang sana akong sabihin kaya ako napasamang papunta dito. Nais kong humingi ng tawad dahil sa ginawa kong pagtaboy sa'yo nung paalis ka. I'm so sorry, iha. Mabilis ako naniwala kay Liana na hindi naman anak ng anak namin ang dinadala niya. Pero nalaman din namin ang totoo at pinagsisisihan ko ng sobra ang aking ginawa. Marahang pagmamakaawang sabi nito. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Dahil bago niyo po sabihin yan, napatawad ko na po kayo. Pero masaya po akong marinig sa inyo yan. Marahang ani ni Diana. Nag-usap-usap ang mga ito ng masinsinan. Dumating ang kanyang ina at naglapag ng merienda. Hanggang sa ayain niya ang mag-asawang Valen, kaya silang dalawa ni Seb ang natira. Walang imikan. Katahimikan ang namayani hanggang sa magsalita si Diana. Kumusta ka? Mukhang malalim ang iniisip mo Kanina ka patahimik. Ani Diana. Can I touch your tummy? Paalam nito habang namumungay ang mga matang nakatingin sa tiyan ni Diana nang umuso. Ayos lang naman. Anak mo din naman yan. Hindi ko nga lang alam kung ilan sila. Ani Diana. Seb chuckled. Hinaplos niya ang tiyan ni Diana hanggang sa unti-unting naglandas ang kanyang mga luha. God, I can't imagine na magiging isang ama na ako. I'm so happy. I really am. Ani Seb habang umiiyak at pinataka ng halik ang tiyan ni Diana. Hinayaan naman ito ng dalaga hanggang sa mag-angat ng tingin sa kanya si Seb. I'm not mad at you for leaving. At hindi pagsabi sa akin na dinadala mo ang anak natin. But I want to clear ever, baby. Kung anong sinabi ni Liana sa'yo, walang katotohanan ng lahat ng iyon. Hindi kami magkarelasyon at hindi kailanman naging kami. Yes, pinagkasundo kami ng mga magulang namin sa isa't isa. Pero matagal nang hindi yun natuloy dahil ayaw ko. Walang nangyari sa amin ni isa man. Hindi ko siya hinalikan o hinawakan. Never, baby. Namumungay ang mga matang ani ni Seb. Simula nang makilala at mahalin kita, pinangako kong ikaw lang. Ikaw lang ang pakakasalan ko at gusto kong makasama habang buhay. Wala nang iba. I'm so sorry for everything, baby. Sa mga kasalanan na nagawa ko kung meron man. But baby, please, give me a chance to prove myself to you. Gaya ng pag-prove ko sa mama mo. Sabi ni Seb. Nagkausap na kayo ni nanay? Tanong ni Diana. Yes. Yes, baby. Sinabi ko na sa kanya ang lahat. Humingi din ako ng permiso na para ligawan at magpursige ako ulit sa'yo. Ang pagkuha ulit ng tiwala at pagmamahal mo. Please let me, baby. Let me love you so hard. Palumanay na ani ni Seb habang hinahalikan ng kamay ni Diana na naiiyak.
I'm so sorry to Seb. Masyado akong naniwala agad at nagpadala sa nararamdaman ko. But thankful ako kasi hindi ka sumuko. Thank you kasi hindi mo agad ako sinukuan. I'll give you a chance. Unti-untiin natin. Sabi ni Diana. Napangiti si Seb. Sapat na sa akin ang marinig yan, baby. I love you. Malambing na ani nito. Mahal din kita, Seb. Ani Diana. Hinalikan siya nito sa noo. Kaya ng pag-uusap nilang dalawa ay kinilala muna talaga nila ang isa't isa. Isang taong ligawan ang nangyari sa pagitan nila hanggang sa manganak si Diana. Triplets nga yun. At sa araw ng panganganak niya ay sinagot niya nga si Seb dahil nakita ni Diana kung paano patunayan ni Seb ang sarili sa kanya. Tama na ang 1 taong paghihintay nito. 2 taong magkasintahan at kalaunan ay kinasal din silang dalawa. Hindi na muling nag-anak pa dahil sapat na sa kanila ang triplets. At ang balak ni Diana na sana ay itago ang mga ito ay failed dahil hanggang probinsya lang ang kaya niyang puntahan at pagtaguan. Pero masasabi nilang dalawa na worth it ang lahat. Nakamtan nila ang kasiyahan na nararapat para sa pamilya nila. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamanggatang My Boss Spoiled Son Took My Virginity. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!